And today, we're gonna continue on our series. We're actually in a series about worship. We're talking about that sound of worship. So, if you have your Bibles, let's go to Psalm 150, verses 1 to 6. So, medyo mahaba to. Pero pag-usapan po natin, it says here, praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty firmament. Praise Him for His mighty acts. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the lute and harp. Praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with string instruments and flutes. Praise Him with loud cymbals. Praise Him with high resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. So bago tayo magsimula, okay lang bang amuin mo saglit yung hininga ng katabi mo? Kasi sabi ng salita, let everything that has breath. I-check mo lang kasi baka wala ng hininga yan. Okay? Pero kapatid, kung may hininga yan, sabi po ng Panginoon, let everything that has breath, praise the Lord. So kung ikaw humihinga, God is calling you to praise Him. Kung ikaw ay may buhay pa, kapatid, God is calling you to praise Him. I want to title my message this afternoon, Sound Check. Sound check. So before we continue, can we close our eyes for a moment and let's take a couple of seconds po in our own language, in our own prayer to just welcome the Holy Spirit. Oh, Holy Spirit, we welcome you these days. We acknowledge your presence. At Panginoon, we need your presence. This church would not exist without your presence. Ano pa, Panginoon, ang i-offer namin kundi ang presensya, yung encounter with you. So God, meet us here. Through the sharing of your word, I pray, habang kami nakikinig, there's restoration that's gonna happen. There's healing that's gonna happen, oh Lord. There's revival in our heart. A revival of passion, oh Lord, na nangyayari while we're reading your word. And God, I pray, Holy Spirit, use me as a vessel, as a mouthpiece for your word to be received this afternoon. Again, Panginoon, open our hearts and open our minds na wala po kaming ma-miss out. That we would fully receive what you have in store for us. Change us from the inside out, that we would become more and more like you, Jesus. Maraming salamat for this opportunity. It's a privilege, O Lord, na kami makarinig ng iyong salita. Maraming salamat. We give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. And amen. Sige po, malakas na palakpak kay Lord. And nalimutan ko po sabihin kanina, Happy Hearts Day pala sa bawat isa. So pakibato mo yung katabi mo saglit. Happy Hearts Day or Happy Valentine's Day, gano'n. Alam niyo po, may dalawang tao. Okay, yung isa, dalawang side ng tao na magsi-celebrate, okay, ng Feb. Of course, una, yung may partner. Right? Yung may ka-HHWW. Alam niyo yun? Yung holding hands while walking, right? So, masaya yan sa Feb 14. Lalo ngayon, di ba, tama, lumalamig na, medyo malamig na, di ba? Tama, lumalamig na yung simoy ng hangin, sa akin ay lumalamig na. Okay, anyway, so lumalamig na yung simoy, no? And then, yun na nga, yung isang side, okay, ng mga tao, yung mga walang partner. So sila mas malamig yung simoy ng hangin na nafe-feel nila. Bakit? Kasi lonely sila. Alright. So tingnan mo yung katabi mo saglit kung siya yun. Talaga. Okay. And alam niyo po ba, hindi lang po pala tao ang lonely, pati po pala ang whale. May na-discover po ako, ang tinatawag po, pinangalanan po siyang 52 Hertz whale. Ngayon, siya po ay lonely din. So hindi lang po pala tao ang nalulonely, pati po pala mga hayop nalulonely din. And this whale was named the loneliest whale in the world. Paano po ba nangyaring siya ang loneliest whale? Dahil ang isang group po, na sila po ay nag-o-observe ng mga sound waves ng ocean, mga animals like fishes, this whale, was discovered by a team from the Woods Hole Oceanographic Institution. So sila po yung talaga nag-aaral ng mga sound wave ng mga hayop, lalo isda, okay, sa dagat, and they discovered this whale way back 1989. So, ang tagal na po noon. And then, again, narinig ulit yung sound wave po na to noong 1990 and then 1991. So, bakit po ba siya napangalan ng 52 Hertz whale? Dahil itong whale po na to,
siya lang po ang nakakapag-release ng 52 hertz na sound vibration or sound level. Okay? And actually, sinabihan nga po ako kanina na ang whales po pala, okay, ang ordinary hertz nila, okay, sound vibration nila, or voice po nila, or sound na nire-release po nila is around 30 to 40 hertz. Mga normal na whale, okay, yung mga nakikita po natin na ordinary whale, yun po yung nire-release nila. Pero itong whale po na to, very specific, nag-iisa po niya, siya po ay nagre-release ng 52 hertz wave. And at ito po palang sound level po na to ay mababa. So siya, nagsasalita siya po ay nagre-release ng sound, siguro humingi siya ng tulong, pero wala pong nakakarinig. Siya po ay nagre-release ng tunog, ng sound, pero mag-isa po niya. So na-imagine ko siya, pero walang nakakaintindi. Kasi yung sound wave po na to is like no other. Now, the reason why I'm telling this is because if a whale can create a sound like no other, a sound he only can create, siya lang po, wala pong iba, hindi po siya tulad ng iba, I believe as Christians, we also ought to create a sound like no other. A sound that is not ordinary, a sound that is counterflowing the world. Kasi alam niyo po, sa mundo po natin, there's a lot of noises. There's a lot of sound. Tama po ba? Like a sound of pride. Yung katabi mo, may tunog pride ba yan? Or mukhang pride ba yan? No? Kasi kapatid, sa mundo po natin ngayon, we're in a world that is so self-centered. Gusto ko ako yung marinig, gusto ko ako yung maintindihan, gusto ko ako yung ma-accept, alright? So, there's a sound in the world, okay? A sound of pride. There's also a sound of rejection. There's also a sound of abuse. There's also a sound of lust. There's also a lying sound. At also, dito sa Pilipinas lalo, there's also what we call the chismis sound. Okay? So, sa mundo, napakadami pong noises na naririnig po natin na yun yung galawan ng mundo. But as Christians, we were called to counterflow, to go against culture. We are of this world, but we are not from this world. Kapatid, yun po yung sinasabi ng salita. Yes, nandito po tayo sa mundo, pero hindi po dapat tayo nag-create ng sound na nire-release ng mundo. We should create a different kind of sound. A sound like no other, and that sound is called sound of worship. Kapatid, dapat yung sound of worship natin, parang yung whale, dapat 52 hertz. Kung yung iba, okay, kasi yung iba, yung 52 hertz nila is it really hurts. Ganun. So, parang seal, no? Alright, sorry. Kapatid, sana hindi po it really hurts yung sound na nire-release natin, sana 52 hertz. Amen po ba doon? Sana kapatid, hindi po yung sound ng mundo, sana sound ng worship. Again, we talked about this last week. It says in Psalms 22, I think that was verse 9, God inhabits the praises of His people. Pagka pala tayo nagre-release ng sound, ang presensya ng Panginoon bumababa. Okay? Hindi lang po siya visitation, hindi lang po siya bakasyon, okay? Hindi po nagbabakasyon si Lord, hindi lang dumadaan, napadaan lang si Lord. No. He inhabits. There's a habitation that is happening. He dwells in us if we create a sound. If we praise the Lord. Kaya kapatid, napaka-importante sa ating mga Kristiyano, alamin natin na tama bang sound ang nire-release natin. Kaya ang title po natin is Sound Check. Kasi alam niyo po, pagka ikaw ay audio man, pag ikaw ay sanay sa speakers, like sa mixer, ganon, sa sound, may tinatawag po na sound check. So ano po ba yung sound check na yun? Pagka bago ka kumanta, bago ka tumugtog, kailan mo i-check yung sound mo kung tama. And marami pong mga maling sound check. Okay, yung iba, pinupukok yung mic, ginaganon. Okay, so pagka sound guy ka, sound man ka, sasabihin nila masisira yung mic pag ginaganon po natin. Alright? Yung iba, sinasabi, 1, 2, 1, 2, sound. IFM. Parang, di ba parang sinasound po nila. Pero yun pala, mali pala yun. Yung 1, 2, sound check, mali pala yun. Ang tama pala, kapatid, is magsalita ka lang. Para makita at marinig ng tech guy, alright, ng audio guy, yung tamang buga, okay, ng sound po natin. So, kung physically, there's a wrong sound check, kapatid, may tamang sound check physically, I believe spiritually, kailangan rin po natin i-check yung sound na kinecreate natin. Yung worship na kinecreate po natin. And that's what we're gonna talk about today. Okay lang po ba mag-sound check tayo saglit? Okay, so sige nga, mag-sound check nga kayo saglit. Sabihin mo, sabihin mo na, O, tingnan nyo. Mali-mali na yung tunog natin. No? Mali-mali. So, kailangan natin mag-sound check, ha? We're gonna check the sound that we're creating spiritually. Alright? So, how do we check our sound,
of worship. Number one, our sound should be selfless. Pakisabi selfless. Ano po ba ibig sabihin ng selfless? Ang selfless po, it's denying of self. It's a killing of self. Okay, so ano pong ibig sabihin nito? So dapat ba patayin ko rin sarili ko? Killing of self? So dapat, kasi may sinasabi po sa Bible na term na death to self. So pagka ako nagre-release ng sound, pag ako nag-worship, kailangan kong patayin yung sarili ko? Kasi alam niyo po, sa ibang religion, may mga kulto ngayon. Okay, na pagka ikaw nag-suicide, pag ikaw inalay mo talaga yung buhay mo, like literally, yun yung worship mo kay Lord. So Kuya Moses, ganun ba? Patayan ba to? Okay? Paano ba ako mag-worship kay Lord? Patay? Kung patay? Ganun ba? Kuya Moses, let's read, okay, Exodus. Okay, tignan po natin ano po ba ang context ng worship. Paano po ba nag-worship ang mga Israelite noong unang panahon? It says in Exodus 12 verse 6, look at this. Whenever they worship, now, you shall keep it until the 14th day of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it. So yung offering po nila, syempre, alam mo naman po natin yun nung unang panahon, para sila po ay mag-worship at mag-sacrifice kay Lord, sila po ay magdadala ng kambing, magdadala ng ram, ng sheep, okay, ng dove. I-offer po nila yun kay Lord, and that's their worship to Him. At pag sila ay mag-worship, kailangan nilang patayin. And alam niyo po, in the Old Testament, there's a lot of offerings. Okay, iba-ibang klaseng offering. Yung burnt offering, ano ba yan? Pag ikaw nagkasala, offer ka ng hayop, in place, para yung kasalanan mo mapupunta sa hayop na yun. Pag pinatay yun, patawad ka na. Okay, napatawad ka na. That's the burnt offering. Grain offering naman, yung mga bigas, okay, ganon, mga beans. If you offer that to the Lord, yan po ay pasasalamat po kay Lord. So kung gusto mo pasalamatan ng Panginoon, you're gonna offer grain offerings. Peace offerings naman, pagka may kaaway ka, tignan mo yung katabi mo saglit, kaaway mo ba yan? Pakisabi ba na tayo kung nag-aaway kayo, ha? Walang away-away dito sa church sana, ha? Okay? So yun, kapatid, kung may kaaway ka, you're gonna offer to the Lord for peace. And then may guilt offering, pagka unintentional, yung kasalanan mo, hindi mo sinasadya, pero nagkasala ka, unintentional, you're gonna offer to the Lord. And then yung sin offering, pagka mga pari naman to, pang mga pastor to, bago sila mag-minister, bago sila pumasok sa church, pagka feel nila madumi sila, mag-offer sila ng sin offering para malinisan po sila bago sila mag-serve. Yun po yung tinatawag na consecrate. They're gonna consecrate their life. Now, sa unang panahon, alright, in the Old Testament, whenever they wanted to worship the Lord, there needs to be a sacrifice. There needs to be death. Now, when they kill that animal for their sacrifice, yun kapatid yung worship po nila kay Lord. Yun kapatid yung sweet aroma na nafe-feel at nare-receive ng ating Panginoon. Now, in relation to us, so Kuya Moses, ano bang kailangan namin gawin? Kailangan ko ba i-offer yung aso ko? Kailangan ko bang i-offer yung kambing namin sa bahay? Okay? It says in Romans 12 verse 1, this is amazing. Sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the miracles of God, by the mercies of God, that you present, look at this, your bodies as a living sacrifice. So, hindi ba ironic? Okay, na sinabi niyang sacrifice pero living? Okay, so ano ba talaga ibig sabihin? Ano ba ibig sabihin ng living sacrifice? Kasi pag sinabing sacrifice, patay na. Pero sinasabi ng word living, hindi living, ha? Iba yung living sacrifice. Patay talaga. Pero ang sinabi ng word living sacrifice. So, Kuya Moses, ano ang gusto mong sabihin? Alright? Kuya Moses, ano bang ibig sabihin ng death to self na yan? Ano bang ibig sabihin ng selfless po na yan? Sasagutin po natin, it says in Romans 8 verse 13, for if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, in other translation, if you kill the flesh, you will live. So kapatid, hindi po literal na patayan po ito. Ano po kailangan po nating patayan? It's we need to kill the flesh. Ano po ba yung flesh? Yung worldly desires, kapatid. Bago tayo naging Kristiyano, marami po tayong gusto. Gusto natin uminom, gusto natin magyosi, gusto natin magmura, gusto natin manood ng ganito. Kung ano-ano, kapatid. There's a lot of desire from the world, and that's what the Lord is talking about today that we need to kill. We need to kill that desire. We need to kill that flesh. So, kapatid, una, yung ano ba yung mga flesh, yung temptation, di ba? Gusto mo makasala. Pero kapatid, ang sinasabi ng Lord, if you wanna offer a sound, a right sound, you wanna sound check, kung selfless pala ang offering po natin, we need to kill the flesh. Ano pa po kapatid, yung mga gusto ng flesh, ito na. Pagka sinampal ka ng kaaway mo, anong gusto mong gawin? Pagka ako sinampal ng kaaway ko,
talagang kawawa yun sa akin. Talagang kahit maliit ako, alright? Kawawa yun sa akin. Gusto kong sumampal din. Kapatid, yun yung gusto ng flesh. Kasi ang mundo natin, sinasabi, kung may katwiran, ipaglaban mo. Talaga naman, Di ba? Paglaban naman natin. At yun na nga, ang sinasabi ng word, gusto ng flesh mo lumaban. Sinasabi ng Lord, if you want to offer a right worship, patayin mo yun. Tanggalin mo yun. Ito pa, kapatid, marami pa. Yung, di ba, papasok ka punta ka ng church, di ba? Pagkagising mo, tinatamad ka. Umuulan, Moses, ayoko mag-church. Umaraw. Mainit, ayoko rin mag-church. Ano ba talaga? Right? So, yung flesh mo, kapatid, yun yung nagtatawag sa'yo, gumawa ng mali, gumawa ng laziness, hindi mag-aral, pagka-estudyante ka, ang gusto ng flesh mo, mag-relax lang, mag-Netflix lang, and chill at manood ng Squid Games. Kung ano-ano, di ba? Yun ang gusto ng flesh. And what the word is telling us, you need to kill the flesh. You need to kill that desire. Kapatid, ito pa, okay, dito lalo sa worship team, pagka ikaw ay pumapasok na ang reklamo sa'yo, ang hirap. Ayoko niya, hindi ko kaya, di ba? Nagre-reklamo na sa leadership, bakit sa COG Baguio bawal boyfriend, girlfriend? Pwede naman. Pwede naman, grabe naman, di ba? Pumapasok na agad yung negativity, and ito na. Okay, chismis. Gusto natin mag-chismis, kapatid. Flesh. Gusto natin manira ng ibang tao. Flesh. Flesh yun, kapatid. So, what's my point? The next time your flesh wants to live, you need to kill it. And once you kill it, once you obey the Lord, that's your worship to God. That's a sweet aroma to the Lord. At ang Panginoon natutuwa sa iyo, presensya niya bumababa. Pwede ba natin palampahan si Lord? Come on. And we need to kill the flesh. So the next time, kapatid, na na-tempt ka, Lord, papatayin ko to. Patayin mo yan. The next time na gusto mo mag-worry, patayin mo yun. And once you kill it, that's your reasonable and true worship to the Lord. So kapatid, importante i-check natin, ang worship ko ba, pagka ako ba yung nagpupuri sa Panginoon, selfless ba to? Or am I going through the motions? Am I going through the emotions? Ito pa, di ba sa church, magsiservice tayo dito, hindi natin favorite yung kanta, hindi na tayo magsataas ng kamay. Ay, hindi Tagalog, ayoko na. Kaya nagtagalog ako kanina. Okay, anyway, hindi ko favorite yung song. Hindi na ako magtataas ng kamay. Kapatid, the next time natitempt ka, patayin mo yan. Pakisabi sa katabi mo, patayin mo yan. Patayin mo yan. Kailangan natin patayin yung flesh, right? And when we create a sound of worship, it needs to be selfless. Kaya nga, may kinakanta po tayo dito. This is an original song of COG Worship. At yung title po nito is Glory in the Fire. One of my favorite songs sa COG Worship. At sa bridge part po nun, may sinasabi po doon, kasi may nagtanong sa akin dito, sabi kasi ng lyrics, look at this. Even if the furnace be heated 7 times more, Lord, watch me burn for you. Even if to worship is to die 1,000 deaths more, Lord, Lord, watch me die for you. 1,000 deaths? So paano ako mamamatay ng sobrang dami? Nagtanong ng gano'n. Paano mamamatay ng sobrang dami? 1,000 deaths. Kasi kapatid, every day, we need to kill the flesh. Pagkalabas pa lang po natin dito, may urge na agad. Dapat patayin na natin yun. Pagka nasa bahay tayo, may urge agad, patayin natin yun. So the next time may magchichismis, patayin mo yun. Hindi yung nagchichismis, ha? Grabe kayo, okay? The next time may magchichismis, patayin natin yung urge na yun. Oops, sis, or brother, patayin natin. Gets mo natin, church? Nagigets mo natin, right? Ako po ay this is something that we're learning today. Okay, so medyo teaching po to, hindi po ako nag-preach na teaching po to. And yun na nga kapatid, check natin. Is my worship selfless? Is my ministry selfless? Is my leadership in my family selfless? In my work, is it selfless? Right? Another thing that we could check, alright, sa buhay po natin when we're creating a sound of worship is that it needs to be sacred. Sacred. Ano po ibig sabihin nito? We need to offer the best to the Lord. Kaya kapatid, kung hindi po the best ang in-offer mo kay Lord, kailangan mo i-check yan. Kasi kapatid, kung the best dapat kay Lord, dapat yung natutuwa naman si Lord. No? Kung bibisita po dito si Donald Trump, dito, okay, o kaya, hindi naman po natin siya o-offeran ng siguro ng tuyo. Di ba? Like, hindi naman siguro, di ba? Well, okay naman, no? Pero kapatid, gusto po natin ng the best. Kasi,
Ganun po yung status po niya. Deserve po niya yung the best. Presidente siya ng USA. Ngayon kapatid, kung si Lord, King of Kings, Lord of Lords, deserve niya yung the best of the best. Yung ba doon? Our worship should be sacred. It says in Deuteronomy 10 verse 8, basahin po natin saglit. This is the NIV version. Look at this. At the time the Lord set apart the tribe of Levi to carry the Ark of the Covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister, and to pronounce blessing in His name as they still do today. Now, in the Old Testament, kapatid, sino ba yung mga nag-o-offer ng the best to worship kay Lord? Yun po yung tinatawag na tribe of Levi. Ay sabi Levi. Para hindi po natin makalimutan. So, tinatawag po sa kanila is Levites. Sila po yung Levites. So, sila po yung mga worshiper ni Lord. Sila po yung mga marunong kumanta. Mga musician po yan. Kaya nga kapatid, alam nyo kung ikaw ay musician, kung ikaw ay magandang boses mo kumanta, Levite ka. Kasi binigay ni Lord sa iyo yan eh. Kaya nga sinasabi ko na pagka binigay sa inyo ni Lord, dapat para sa Kanya. Okay? Sabi nga po ng verse, He set apart the Levites. Gusto ng Lord yung mga magagaling, yung the best, sinet apart. Tinabi niya, para sa akin lang to. And look at this, they carry the Ark of the Covenant. So ano po yung Ark of the Covenant? Pakita natin saglit. Ito po yung picture niyan. The Ark of the Covenant represents the presence of the Lord. Remember, they were battling with the Philistines. Dami po nilang kinalaban. And then, dala-dala po nila yung Ark of the Covenant. Whenever they would bring the Ark of the Covenant, nananalo sila. Kaya kapatid, sa buhay po natin, maybe you're struggling, maybe you're losing, maybe you're experiencing defeat. Kapatid na parang wala ng pag-asa, remember the presence of God can bring you through. The presence of the Lord can bring forth victory sa buhay po natin. Kaya kapatid, kung tayo may pinagdadaanan, imbitahin po natin ang presensya ng Lord. Kasi kung nasaan ang presensya ng Panginoon, may victory. Amen po ba doon? Hindi lang po sa Baguio ang may victory liner, pati yung buhay natin may victory. Amen. Pagka nandun ang presensya ng Lord. Amen po ba doon? Sige po, palakpakan nga na si Lord. Parang di tayo engaged kasi, no? Anyway, kapatid, yung Ark of the Covenant was very powerful and it represents the presence of the Lord. Now, look at this. Ang may karapatan lang magbuhat ng Ark of the Covenant, mga Levites lang. Mga Levites lang. So kung ibang tao ang humawak niyan, yung tribe of Benjamin, o yung tribe of Aaron, okay, kung ibang tribe, okay, ang naghawak niyan, patay. Meron nga po isang instant, okay, makwento ko lang po, no, in 2 Samuel, may isang tao, ang pangalan niya Uza, nahawakan niya yung Ark of the Covenant, patay. Okay, namatay po siya. It says in 2 Samuel 6 verse 6 to 7, basahin natin saglit, okay? Si Uza kasi Uzasero eh. Okay, so when they came to the threshing floor of Nacon, look at this. Uzzah reached out and took hold of the Ark of God. Because the oxen, yung ox, it stumbled. Natapilok. Alright? The Lord's anger burned against Uzzah because of his irreverent act. Therefore, God struck him down and he died there beside the Ark of God. So ano po story nito? Sila po ay nagtatravel, kagagaling po nilang gera sa Philistine army. Sila po ay patawid na ng Jordan River. Habang sila po ay patawid, yung mga oxen, sila po ay nagbubuhat. So na-imagine po ang nagbubuhat nila. Picture. So binubuhat ng ox, okay, yung Ark of the Covenant, siguro bigat na bigat sila, no? Sabi ng isa, ox ka lang. Okay, so binubuhat nila. So sobrang bigat siguro ng Ark of the Covenant, yung isang ox, na-stumble, natapilok. So, kung natapilok siya, yung Ark of the Covenant, mahuhulog na. Mahuhulog. Eh si Uzzah, okay, maganda intention, maganda yung puso, sabi niya, mahuhulog na. Inawakan po niya, binuhat po niya yung Ark of the Covenant. Ano po nangyari? Patay. Namatay po siya. In that moment, na hinawakan po niya yung Ark of the Covenant, ganun po ka-special at ganun po kabigat yung presensya ng Panginoon na hindi po dapat. Ano yung relevance po nito sa buhay po natin? Kasi syempre iniisip ko, nagmagandang loob lang naman si Uzzah. Bale, maganda lang naman puso niya. Ayaw niyang mahulog yung Ark of the Covenant. Ginawakan niya. Okay? So ano pong connect nito sa buhay po natin? Kasi kapatid, remember, ang naghahawak lang po ng Ark of the Covenant, Levites lang. Yung mga set apart lang. Yung mga the best lang dapat. Ang point nito kapatid, ang kay Lord, dapat the best. Pag kay Lord, dapat yung set apart. Alam niyo po, ako po ay mahilig sa maanghang. And most of the time, kakain po kami sa Jollibee, ang ordering ko po is spicy chicken, yung Thai part. Right?
So, next slide. So, yung spicy chicken, okay. So, yun yung madalas ko pong ino-order. Gusto ko yan. Okay, ewan ko ba, gusto ko talaga ng maanghang eh. Ewan ko talagang na ginaganaan po ako dyan. Pero anyway, parang kayo, mahilig din kayo sa ganyan eh. No? Lapitin kayo sa red flag eh, no? Red flag na nga, gusto mo ba? Okay, anyway. Ako po, pagkakain ako, especially yung spicy chicken. Kasi diba yung lahat ng anghang nasa balat. So ako, pagkakain ako, ititira ko yung balat. Iuhuli ko yan. Okay? Unahin ko yung laman, yung malambot. Unahin ko yan. Meron nga yung one time, tinira ko yung balat. Kakainin ng nanay ko, sabi ni mama, akin na yan. So, sabi ko, hindi, akin to. Tinitira ko to kasi ito yung the best for me. So, kapatid, na-realize ko, yung sinet apart mo. Kasi sinet apart ko yung chicken skin. Okay? Kasi yun yung the best for me. At si Lord, kapatid, sinet apart niya yung Levites kasi yun yung the best para sa Kanya. So in relation to our life, kapatid, kung hindi lang din pala the best ang ibibigay natin, wag na lang. Kasi pag kay Lord, hindi pwede ang pwede na. Diba ang Pinoy, ganun lagi. Naalala ko, gumawa kami ng isang tore nung high school. Magagawa ng mga tore gamit yung stick. Diba? Ang lagi kong line nun, pwede na yan. kahit banking-banking, ang line ng Pinoy, pwede na yan. Pagka magsisend tayo ng essay sa school, pwede na yan. Kapatid, kay Lord, hindi pwede ang pwede na. Amen po ba nun? Kay Lord, deserve niya ang the best. He gave His best, kapatid. He doesn't want our worship. He doesn't need our worship. He deserves our worship. Why? Kasi kapatid, ano pa po ba ang maibibigay po natin kundi yung the best kay Lord? He deserves the best praise. He deserves the best glory. He deserves the best clap. He deserves the best worship. He deserves the best servanthood sa Panginoon, kapatid. Why? Because He deserves it. Deserve po ng Panginoon at sinet apart niya po yung the best para sa Kanya. Kaya po last week tayo po ay nag-relaunch. We launched a new project sa church po natin and we called it Project Sound. At ito na nga, kung gusto kasi natin the best, kapatid, kailangan the best din ang price. So last week, we launched a new project and it's called Project Sound. It's worth 3 million pesos. Mahal naman. Kasi kapatid, gusto natin the best kay Lord. And we challenged 150 people na umambag at mag-commit ng 20,000 pesos for 3 years. Babayaran po natin. Ambagan po tayo for 3 years for that 20,000 pesos. And 150 people, mabubuo na po yung 3 million pesos. Bakit po natin ito kailangan gawin? Kasi kapatid, kung ang presensya ng Panginoon bumababa when we create a sound, when we create worship, edi kung bumababa pa lang presensya ng Lord, edi dapat the best na sound ang i-release natin. Yun po ba doon? Kasi alam niyo po yung speakers po natin, ito po ay matagal na po. At ano na yan, kung bata, baget, ito, forget. Okay? Napo-forget na natin. Corny, no? Okay, pero patapos na yan. Okay? And yun na kulang na po yung sound na nare-release po natin. That's why as a church, we want to invest in our sounds. Kaya kapatid, if God is calling you to invest in this, please say yes to the Lord. And we're challenging you. Kung gusto po natin ibigay ang the best kay Lord, let's obey Him and let's say yes. And alam niyo po, may isang story sa Bible na nag-offer ng alabaster jar. Ano po ba yung alabaster jar? Ito po ay, ang laman po nito ay fragrance. Okay, like pabango. And in-offer niyo po ito at binasag niyo po ito sa paa ni Jesus, sa buhok ni Jesus. And alam niyo, itong price ng alabaster jar na to is worth 1 year's wage. So si Mary, nag-offer po nito, kapatid ni Lazarus, binigay niya kay Jesus, inipon niya to for 1 year. Sabi niya, ibibigay ko to kay Lord. Alam niyo po ang equivalence noon ngayon, okay, sa minimum wage, it's around 200,000 pesos. 200,000. Pabango, 200,000, binasag lang. At alam niyo po ba, merong mga mga nagsasalita sila doon eh. Sabi, nagiging negative, ano ba yan, ang mahal? Bakit pa tayo magbibigay dyan? Mahal. Dapat tinulong na lang natin sa mahirap. Dapat pinambili na lang ng ganito. Dapat, alam niyo po, sabi ng Lord, leave her alone. Kaya niyo siya, hindi po ni-reject ni Jesus yung offering, tinanggap po na ating Panginoon. Kaya sana kapatid, pagka ni-launch po natin yung Project Sound na to, sana walang Judas. Alam niyo sino naging negative doon na disciple? Si Judas yun eh. Sabi mo sa tabi mo, huwag kang Judas, ha? God knows who does not pay.
Okay, so, kapatid, sana isupport mo natin. Why? Because we want the best for the Lord. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord for a moment. And this is what really gets me. Nakalimutan ko palabas yung verse, no? Pero when this woman offered the alabaster jar, she was remembered for it. She was remembered for it. Alam niyo po, last week, may nag-shake hand sa akin. Oh. Nag-shake hand ng gano'n. No? Bang! Sabi nga. Peng! Sabi nga. Nawakan ko. May laman. May laman. Gulat ako eh. Gulat. May malaking envelope. Bang! Binuksan ko. Sabi ko, wow, wala pa pong nagbigay ng regalong ganito sa akin. It was an extravagant offering. It was an extravagant, for me kahit maliit yun, pero kapatid, wala pa pong ganun na nagbibigay sa mga pastor. And ako po, sabi ko, nung binigay niya to, sabi ko, hindi ko siya makakalimutan. And every time pupunta ako dito ng church, maalala ko siya. Bakit? Kasi may offering na binigay. May extravagant na binigay. Binigay niya yung the best niya. Sabi ko, maaalala ko to lagi. Now, let me ask you this question for everyone. May binigay na ba tayong offering kay Lord na maaalala ka niya lagi? May binigay na ba tayong offering kay Lord na ikaw yung may isip niya? Binigay nito, she or he gave me the best. I'm blessed with this person. May offering na ba tayo, kapatid, na would make a difference sa kingdom? Question lang. Okay, so anyway, our worship should be sacred. Our worship should offer the best for the Lord. And lastly, sound check. We need to check our hearts if our hearts has a heart of a servant. Kapatid, ang worship po natin dapat nagsiserve tayo. Dapat may humility po. It says in Matthew 20 verse 28, look at this, Jesus mismo, Jesus as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Si Jesus po, kapatid, mismo, alam niyo po ba si Jesus, He's the darling of heaven. That's His name. So sa heaven, siya po yung pinaka-precious sa mata po ng lahat ng angels. Kumbaga parang siya po yung pinaka-beautiful sa heaven. And nung naipanganak po siya dito, wala po siyang grand entrance. Wala na pong mga trumpet, wala na pong, may mga alipin, wala pong ganoon. You know what His grand entrance was? He was born in a manger. Wala po siyang royalty family na pinanganak po dito. Hindi po siya naipanganak sa palace. Wala po siyang tirahan na kingdom na napakaganda. No. He was the son of a carpenter. Ganun po na-introduce ang ating Panginoon. He had a heart of being a servant. At ito pa, kapatid, at His last breath, before He died, before He was crucified, ano pong ginawa niya? He washed the feet of the disciples. So si Jesus mismo, kapatid, He had a heart to serve. Yung to the point, kapatid, ito po, natungtuwa ako nito kasi nga, alam niyo po ba ang mga nagwo-wash of the feet lang? Pagka may bisita ka sa bahay mo, maglilinis ng paa ng bisita mo, yung mga slave mo, mga katulong mo, yung pinakamababang position sa buhay, sila yung nag-uugas ng paa. You know what Jesus did? He washed the feet of the disciples. Ito na yung pinakamalupit. Even the feet of Judas. Alam niya, ibibetray na ako ni Judas, pero kapatid, he served with humility. Kahit yung magbebetray po sa kanya, hinugasan po niya ng paa. That's the life of Jesus. And makikita po natin, lagi po siyang nasa streets, nasa labas. Hindi po yan utos-utos lang. Madalang po natin makita si Jesus sa church, sa synagogue. Okay, wala po siya doon. Madalas po siya nasa labas. He would pray for people. He would help the poor. He would embrace the children. Siya po ay nasa labas and he had a heart of being a servant. Kaya kapatid tayo, tinatawag din po tayo ni Lord also to be a servant. Kaya nga, alam niyo, ako tuwang-tuwa po ako sa simbahan po natin. Bakit? Because there's a lot of opportunity for us to serve. Una na po, in-announce po natin kanina yung medical mission po natin on April 12 to 13. Sabi ko, bakit natin to ginagawa, yung medical mission? Bakit ba tayo tumutulong sa mahirap, indigent people, sa PWD, sa senior citizen? Bakit ba tayo tumutulong? Nagsasayang tayo ng maraming pera. Hindi naman sila pupunta ng church. Bakit? Ginagawa ba natin to para pupunta sila ng church? No. We're doing this because God did it first. Ginagawa natin to kasi ginawa ni Jesus. So if God is really calling you to help the poor, I'm inviting you, church. I'm inviting you. Let's release a sound of a heart of a servant. At kapatid, alam niyo po, ang church din po natin, isang natutuwa rin po ako, ay tayo rin po ay madalas nasa labas. Dahil every Wednesday and Friday, 4 p.m., tayo po ay nag-i-evangelize.
tayo po ay in the streets. Tayo po ay nasa labas. Hindi po, madalang po natin makikita na may tao po dito. Wala po. Most of the time, we're outside. And we try, kapatid, na lumalabas po tayo in sharing the love of the Lord. And why are we doing this? Because we want a heart of a servant. Ibig po ba doon? Gusto po natin tularan yung ginawa ng ating Panginoon. We want to release a heart of service. And that's the sound check that we need to create this afternoon. Kung i-check po natin yung puso natin, kapatid, is it selfless? Your ministry, your job, your work, your school, is it selfless? Is it sacred? The best ba yung ino-offer mo lagi kay Lord? And then, are you a servant of God? Are you taking the route of being humble? Right? Because we need to create a sound check today. And before we end, let me share you a short video. This is again a video of our national overseer, Pastor Anthony. And let's just look at his life and how he created a sound of worship para sa church po nila. So sit back and let's just watch this video. Nung tayo po ay ordinary lang at nagliwanag ang Diyos sa ating buhay, tayo'y nakakilala sa Diyos, tayo'y pinuntahan ng Panginoong Diyos at nagkaroon ng liwanag ang ating buhay. And this is how the world looks like when there is no light. God is light, and those who follow Him will never walk in darkness, that we may understand the importance of light. We are the light of life. Buhay at nananatili. Nagpapatuloy. Following. Alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Glorious. And thus we shall always be with the Lord. Para po sa ating simbahan, kailangan meron tayong courage mula sa ating Panginoon Diyos. At alam niyo po, kung may nag-model niyan sa ating simbahan, isa po dyan ay walang iba kundi po yung ating senior pastor, si Pastor Anthony. At alam niyo po, nung paglipat po namin dito, talaga pong financial crisis, talaga pong hirap na hirap po yung buhay po noon habang pinapioneer po yung ating simbahan. Gaano po kahirap, hindi po namin alam kung may kakainin po kami mamaya. Pero habang pinapanood ko po siya, hindi ko po siya nakita na umatras sa kanyang calling. Hindi ko po siya nakita na lumihis sa pinapagawa ng Panginoon. In spite na ganyan po yung katayuan po ng buhay namin at that time, nakita ko po siya courageous enough to still pursue God's call para sa kanyang buhay. And I know it is the Lord calling me here. And my only problem is, Lord, gusto ko nasa kahilya. Ayoko mawawala. If you go higher in the position and I would lose that ministry in the street evangelizing, I tell you, it pains me so much. It would be my joy if I see churches and leaders of this church
would be doing something that, somehow I won't be able to do. If I could influence you, go to the street, not only DASMA this time, not only MMR this time, but if I could encourage the churches, the 724 churches, to lead you to go to the street and evangelize, it would give me so much joy. When we're talking about the country, siyempre, ganito yung kalalagayan ng ating bansa. Di ba? Sino magmamahal dito? Ang gusto kong iiwan sa mga kabataan, next generation, the passion for the lost. You shouldn't miss that. Yan ang last will ni Lord sa atin bago siya pumunta sa langit. Go and make disciples. So pag hindi passion for the lost ang ating ginagawa sa simbahan, anong gagawin ng simbahan? We have just lost our purpose. We lost our meaning. We lost the meaning of existence. So sana ang mga kabataan or mga leaders, mga pastor, the passion for the lost. Whether meron akong benepisyo or walang benepisyo, hindi issue yun eh. Kasi passion mo yun eh. My prayer is that we can do everyday worship. I believe that every time that we worship the Lord, something great is happening. Miracles, healing. While I was in prayer and fasting that year, suddenly the Lord spoke. You have to set the vision for the next generation. Wow. Wala eh. Usapang Lord eh. Sige. Kaya ito, pinanganak yung vision, 12,000 seating capacity, it's an arena, and ano gagawin? Mag-worship. Ito ang malaking contribution ng Church of God sa buong Pilipinas. Pag ito ay isinakatuparan ng Diyos, wala pang ganito sa buong mundo. Let it change the nation. Prayerfully, it will influence the world. Yung Born Again Pilipinas, hindi lang siya isinisigaw, hindi siya idinidikit lang sa pader, hindi siya pinagninipinan lang. Tinatrabaho. Trabahuin natin. Alam niyo po si Pastor Anthony, he was our national overseer. Siya po yung pinaka-leader ng lahat ng leaders sa Church of God Philippines. And again, he went to be with the Lord last December 25, 2024. And nakalungkot, But, he left a legacy. And for me, siya po yung talagang naging role model po ng simbahan po natin. Of course, Jesus is the standard. Siya po talaga. Pero nakahanap po tayo ng isang tao na tinatry din maging parang si Lord. Tinatry din i-pursue ang Panginoon. Tinatry din to become more and more like Jesus. And for me, sabi ko nga, siya po yung naging modern David ko. Because he had really a heart of worship and a heart of being a servant. Kasi alam mo po, one time, we were having fellowship, dalawa lang po kami, and siya po yung nag-drive. And when we went back to his church sa Dasmariñas, naubusan po siya ng parking. Sabi ko, Pastor, kayo po yung may-ari ng building, kayo may-ari ng parking na to, kayo nagpatayo na ito. Wala man lang kayong parking. Sabi ko, grabe naman. And sabi niya, ayoko nang gano'n. Hindi ako gano'n. And, he had a heart of a servant. He was also selfless because when he had an opportunity to go abroad sa Canada, sabi ng Lord sa kanya, hindi ka Canada, Cavite ka. Hindi niya na inisip yung opportunities abroad. He obeyed his calling. And kapatid, he was selfless and of course, his offering was
po kaganda ang simbahan po natin was because He was the first to do it. Siya po yung naging model po ng simbahan po natin. And sana kapatid, tularan din po natin. Whenever we create a sound of worship, hindi sinabi po siya doon, nasa kalye lang. Nung siya po ay naging national overseer, he was appointed to be the leader of all leaders of COG Philippines. Sabi niya, ayoko may office ako, ang office ko kalye. Sabi ko, grabe po yung heart niya. And I think we should check our hearts today. Let's check our hearts today. What is the sound that I'm releasing? What is the sound of worship that I'm releasing to the world, to my family, to my church, to my work, and to the whole world? So can we all stand, church, for a moment and just close our eyes. Let's do a sound check today. Kapatid, let's check our hearts. Lord, I want to release a sound that is sacred for you. I want to release a sound not of pride, but of humility, a servant heart. And I want a sound that is selfless. So this moment, ano kaya kapatid ang pinapapatay ni Lord sa iyo ngayon? Ano kaya kapatid ang gusto ng Panginoon na offer this one to me? Maybe it's a sin. I don't know. Maybe it's a relationship. Maybe it's procrastination. Maybe it's a habit. Sinasabi ng Panginoon, patayin mo yan. Kill it. And once we kill it, it's our offering to the Lord. It's our sacrifice of worship that releases a sweet aroma na nagbibigay ngiti sa ating Lord. In a moment, we're gonna worship the Lord. In a moment, we're gonna sing this song. Let's offer our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to our God. Hallelujah. Even if the furnace be heated 7 times more, Lord, watch me burn for you. Even if to worship is to die 1,000, it's more, Lord, watch me die for you. Even if the furnace Kahit be mahirap na, Panginoon, heated we would 7 take the times courage to more, obey. Lord, We would watch take the me courage to burn continue for you. overflowing in the work of the Lord. Even if to worship Deny yourself and to take up your die cross. 1,000, Offer it's your more, bodies as living Lord, watch me sacrifices, die for holy you. and pleasing unto the Lord. Even Even if the furnace be heated 7 times more, Lord, watch me burn for you. Even if to worship is to die 1,000 deaths more, Lord, watch me die for you. Even
is too strong not to change us. So your love, God, I pray, strengthen us for us to overcome sin, say no to sin. Maraming salamat, Panginoon. This is our worship to you. We give you our best. Because you deserve it. Thank you, Lord. In a moment, we're gonna give, tayo po yung magbibigay sa Panginoon. We're gonna give our tithes and our offering. Let me encourage you with this. Let's give our best. Let's just give our best to the Lord. This is the least thing that we could do. And kagaya po ng kinakanta natin kanina, even if to worship is to die 1,000 deaths more, maybe this is our death today. Maybe we've been holding on to things. Maybe we've been holding on to worldly possessions. So sobrang takot na mawalan, we've been hoarding everything in this world. Sabi nga po ng kanyang salita in Matthew, we should not store up treasures here on earth where moth and rust destroy. Earthly possessions, mawawala din, kapatid. We should invest in the eternal things, in heavenly things. That's where we should store our treasure. So, let's give our best to the Lord. Before we give, let's just raise up our hands. Taas po natin mga kamay. And let's just receive the blessing of the Lord. Everyone in the room, come on, let's just receive His blessing today. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord turn His face toward you and may the Lord be gracious to you. May the Lord make His face shine on each and every one of you. May His countenance be upon you. May the Lord give you peace. Peace which transcends all understanding. Peace that will guard our heart and our mind in Christ Jesus. Let me just declare this to everyone that we will love the Lord our God with all our heart, all our soul, all our mind, and with all our strength. That we will love our neighbors as we love ourselves. And surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives. And we will dwell in the house of the Lord forever. With long life, you're going to satisfy us and show us your salvation. God, as we give today, may you throw open the floodgates of heaven, pour out so much blessings that we will not have enough room to receive it. A good measure, pressed down, shaken together, and running over blessings from you alone. We receive this today as we declare it. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. And amen. Hallelujah. God bless everyone.